Asin at Ilaw. Sermon on the Mount Devo Series number 10 by Sis Aubrey Lee. Mateo 5:13-16. Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Sa pagtatapos ng ating series sa Sermon on the Mount, binigyang diin dito ni Jesus kung ano ang identity natin at purpose bilang mga Kristiyano. At ito ay ang maging asin at ilaw sa mundo. You are the salt of the earth. You are the light of the world. Oo, ikaw. Tinawag ka upang maging asin at ilaw. Hindi dahil sa performance mo o dahil sa mga talents na meron ka. Ikaw ay asin at ilaw ng mundo dahil nasa iyo si Kristo. Bilang asin, ang role natin ay maging preservative at flavor-adding sa mundo. Just as salt prevents decay and preserves food, we prevent moral decay by upholding God's commands and preserving goodness dito sa mundo. Flavor-adding din tayo. In a world where there is too much corruption, tayo yung tumutulong to make the world a better place by showing God's love and being positive influences sa society. Pero possible bang mawala ang pagkaalat ng asin? Based sa science, ang pure salt ay isang stable compound at hindi nawawala ang saltiness. Pero bakit sinabi ni Jesus na pwedeng mawala ang alat? Dahil noong unang panahon, may mga mandarayang nagbebenta ng asin na may ibang mineral na nakahalo. At pag nabasa ito, matutunaw ang asin at maiiwan na lang yung ibang nakahalo na mukha pa ring asin pero walang lasa. Bilang mga Kristiyano, ganito rin tayo. Kung hindi pure ang ating love at devotion sa Lord at maraming ibang nakahalo, particularly mga worldly desires, pwede natin malose yung saltiness natin. 1 John 1:15-16. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father but from the world. Ingatan natin ang ating mga puso upang hindi ito mahaluan ng pag-ibig at pagkahumaling sa mundo. Ganon din sinabi ni Jesus na tayo ay ilaw ng mundo. Ang tunay na ilaw sa mundo ay si Jesus. Ngunit dahil siya ay nasa atin, tayo rin ay nagsisilbing ilaw na gumagabay sa mga tao sa katotohanan at tamang landas. Tayo rin ay nagsisilbing pag-asa sa iba sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos at sa paggawa ng kabutihan sa iba. Huwag nating itago ang liwanag na ito. Ipakita natin ito sa mundo upang mapapurihan ang ating Diyos. Pero ano nga ba ang characteristic ng isang Kristiyano na asin at ilaw na effectively ginagawa ang purpose niya sa mundong ito? Kung babalik tayo sa mga naunang verses sa Matthew 5 verses 1-10, binanggit ni Jesus kung ano ang mga katangian na dapat meron tayong mga Kristiyano. Blessed are the poor in spirit. Blessed are those who mourn. Blessed are the meek. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Blessed are the merciful. Blessed are the pure in heart. Blessed are the peacemakers. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Kung mayroon tayo ng mga characteristics na binanggit sa Beatitudes, magiging effective tayo bilang mga asin at ilaw ng mundo.